call it a multifactorial disease. Madaming pwedeng dahilan ng acne. Kadalasan, ang mga nagkakaroon ng tigyawat ay mga magti-teenager na, magdadalaga o magbibinata. Bakit? Yung hormones na androgens sa tinatawag, ginigising ngayon ang oil gland. Problema, pag nagkakaroon ng bara sa may bukanan ng kanal, nag-iipon ngayon ang balat at ang oil. Pwede ka magkaroon ng blackheads or whiteheads. Pwedeng din dahil sa pag-inom natin ng mga chemical na nakakatigyawat. May mga chemical na nalaman ng mga gamot natin, mga vitamins na nakakatigyawat. Pagdating sa pagkain, medyo hati yan. Sa libro, hindi raw mapatunayan na nakakatigyawat ang mga pagkain. Pero sa experience mo, pagkausap mo mga pasyente, sinasabi naman nila, doktor, bakit pag kumain ako ng chocolates, parang dumadami? Bakit pag kumakain ako ng peanuts, parang dumadami? Ang tingin ko, iba-iba kasi tayong lahat. Pag sensitibo ka, pwedeng kang labasan, iwasan mo. So, hindi lahat perfect, hindi lang genetic, hindi lang food, kombinasyon. Ang iba, stress lang. Pansin nila, naglalabas ng tigyawat nila pag nagpupuyat, pag mas namamblema, or pag mas stress. Pwede rin mangyari yon. So, ibig sabihin, pakinggan mo yung katawan mo, magpahinga ka muna, o wag mong dibdibin masyado ang mga problema para hindi maramdaman ng katawan mo na stress siya. Marirecommend natin treatment para sa pimples ay depende sa itsura ng pimple ng pasyente. Kadalasan, sasabi natin sa kanila, gumamit ng mga produkto na nakakatulong maglinis ng mabuti ng mukha o ng balat, gumamit ng mga may exfoliants or scrubs na para matulungan na dahan-dahan mailabas ang bara ng balat. Sinasamahan din natin ito ng advice na magpalinis o magpa-acne surgery kasi mas mabilis gumaling ang pasyente pag natanggal mo physically yung bara. Yung mga gamot na pinapahid mo, mas madali din tuloy makapasok sa loob.